Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Nauna niyang inanunsyo sa social media ng kanyang anak na si Axel at sinabing dinukot daw ang kanyang ama. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hinuli ng Immigration Police ang kanyang kliyente sa tinutuluyan niya bandang alas 8 kagabi oras doon. Kasama ring hinuli ang kanyang legal counsel sa Timor-Leste na si Dr. Joao Serra. Kasalukuyan daw silang nasa kustudiya ng Ministry of the Interior. Ayon kay Topacio, walang isinilbi o ipinakitang arrest warrant ang mga otoridad para ipaliwanag ang sanhi ng kanilang detention. Kabilang naman sa mga ipinost ng anak ni Teves sa social media ang panawagan ng arestuhin. We are held against our will. They are not letting me go. Ayon naman sa Department of Justice ng Pilipinas, hinihintay pa nila ang susunod na hakbang ng Timor-Leste kung ipade-deport si Teves bilang isang undocumented foreigner o kung i-extradite siya kasunod ng kanilang application. Wala pa rin daw silang natatanggap na dokumento kaugnay sa pagkakaaresto ni Teves. Handa naman daw ang pamahalaan ng Pilipinas sakaling pauwiin si Teves sa bansa. Naharap si Teves sa patong-patong na kasong murder kaugnay sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Siya ang itinuturong mastermind sa krimen na dati na niyang itinanggi. April 2023, nagtungo sa Timor-Leste si Teves kung saan siya pumiling ng political asylum na tinanggihan ng pamahalaan doon. Tinanggihan din ng Korte ng Timor-Leste nitong March 2025 ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Significant step toward justice. Ganyan inilarawan ng byuda ni dating Governor Ruel Degamo ang pagkakahuli sa itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon kay Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo, hindi lang yon mahalaga para sa kanilang pamilya, kundi sa mga residente ng Negros Oriental na ikinagulat ang pagkamatay ng kanyang asawa at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa nakalipas na 2 taon, malinaw ang kanilang panawagan. Mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man sila kalayo o katagal na tumakas o magtago. Maging babalaraw sana ang pagkakaaresto kay Teves na walang sino man ang makakatakas sa batas. Umaasa raw sila ngayon sa isang tamang legal proceedings na maghahatid ng kapayapaan sa probinsya at hustisya para sa kanyang asawa at iba pa naging biktima umano ng grupo ni Teves. Wala pang pahayag ang kampo ni Teves kaugnay sa mga sinabi ni Degamo. Pero dati na niyang itinangging siya ang nasa likod ng pagpatay sa dating gobernador. Watch me sustain it. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga puna tungkol sa programang 20 pesos na kada kilong bigas. Kaugnay naman sa pagbabati nila ng mga Duterte, pinalagan din ng Pangulo ang mga tila kondisyon na lumutang kaugnay nito, gaya ng pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, that's it. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo na bukas sa makipag-ayos sa pamilya Duterte, sumagot si Senador Bongo na kilalang kaalyado ng mga Duterte na posible ito kung mapapauwi ng Pangulo sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ako po'y nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Sagot ng Pangulo sa isang press conference habang siya nasa Malaysia para sa ASEAN Summit, hindi dapat magtakda ng kondisyon para sa reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to.
Ayoko nga ng kaaway. Iginit naman ni Pangulong Marcos na hindi pa rin nagbabagong kanyang posisyon kaugnay sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Nasa kamay na raw ng Kamara at Senado ang pagpapagulong ng impeachment trial laban sa bise. Nagpapatuloy ngayon ang kanyang pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at pinuno ng mga ahensya kasunod ng utos niyang courtesy resignation. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito pagpapaganda lamang ng imahe. I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Sagot naman niya sa puna ng mga kritikong siya na lang dapat ang magbitiw sa pwesto. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Isa pang sinagot ni Pangulong Marcos sa puna ng mga kritiko, hindi raw pagpapapogi lang ang programang 20 pesos na kada kilo ng bigas. They're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binabantayan ngayon ang isang low-pressure area na nasa West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansang lumakas yan bilang bagyo, pero magpapaulan ng trough o ang extension ng nasabing LPA sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules, partikular po sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Mindoro Provinces at Romblon. Bukod sa trough, magdadala rin ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands ang frontal system, habang asahan naman ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Ecija at sa ilang panig ng Quezon. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng bahaon ng landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:54 ngayong umaga. Sa kabila po ng inaasahang ulan, posible pa rin umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa ilang panig ng Northern Luzon at Bicol Region. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay City at sa ilan pang bayan at syudad sa bansa. Naaktuhan ang dalawang lalaki sa isang manhole sa Quezon City. Hinala ng mga otoridad, nagnanakaw sila ng kable. Balitang hatid ni James Agustin. Bantay sarado ng mga taga-barangay Pasong Tamo ang manhole na ito sa Visayas Avenue sa Quezon City mag-aalas 5 ng hapon itong Lunes. May patalim ba? May patalim? Dahan-dahan nilang tinanggal ang takip ng manhole. Doon na tumambad ang dalawang lalaki na nasa loob. Tinulungan sila para makalabas. Nagpupumiglas pa ang dalawa habang inaaresto ng mga taga-barangay. Ang dalawang lalaki naaktuhan umano nagnanakaw ng mga cable wire. Ayon sa mga taga-barangay, nakatanggap sila ng report mula sa isang security guard. Kaya nila nirespondihan ng lugar. Parang napansin nila, parang gumagalaw yung takip ng manhole ng naramdaman nila na may tao sa loob. So nag-report sila rito. So nagpunta yung ating mga BPS ron at yun nga, napatunayan nila na may tao, inangat nila yung takip at nakuha nila yung dalawang tao. Nung nalabas na, purputik sila. Pinaliguan pa nga dito ng mga tanod ko. Dahil napakabaho eh. Kinailangan pang gumamit ng hagdan ng mga otoridad para maingat na makababa sa manhole. Nadiskubre nila ang pakay ng mga sospek na mahigit 19 na metro ng cable wire na nagkakahalaga ng nasa 117,000 pesos. Nakuha rin ng isang lagari at bakal na kadena.
Itinurn over sa Holy Spirit Police Station ang dalawang suspect na edad 31 at 33 anyos. Iniimbestigahan pa po namin kung kasama sila sa mga criminal gangs na dito sa QC. Kasi may mga pangyayari na po na nangyari po yan sa mga ibang police station. Pareho po silang may record ng 9165 yung paggamit ng illegal na droga. At meron din po yung isa po, may pagnanakaw na, theft and robbery po. Depensa naman ng mga suspect. May titingin lang po sa amin, sinama lang po ako na itong kaibigan ko . Ano dapat titingnan niyo sa manhole? Yung wire po na putol doon, yung mga putol-putol po. Hindi po totoo yan kasi po, may hinahanap lang po kami talaga dun sa baba. Ano hinahanap niyo? Yung mga konting malilit lang po na tira ng mga unang pumasok doon. Pero ano gagawin niyo doon sa mga buwan? Benta po sana. Sinampahan ng mga suspect ng reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong isama ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang minimum wage earners sa mga pupwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa mga kagawaran, layo ng hakbang na palakasin ang purchasing power ng mga manggagawa na inaasahang makabibili ng murang bigas sa susunod na buwan. Limitado muna ito sa mga empleyado ng mga kumpanyang nagbigay interes sa programa, sabi ng DA. Sa ngayon, vulnerable sector pa lamang ang kasama sa pilot run ng programa. Kabilang po dyan ang indigents o mahihirap, senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahulog sa bangin ang isang jeep sa Conner, Apayao. Chris, may mga namatay ba? Connie, sa kasamaang palad, 2 sakay ng jeep ang nasawi. Base sa investigasyon, galing ng barangay Leneng sa Kabugaw, Apayao ang jeep matapos na bumili ng baboy. Nawalan ng kontrol ang driver sa jeep nang mawalan ito ng preno sa kurbadang bahagi ng Conner, Kabugaw National Road. Dumaos-dos ang sasakyan sa bangin na may 10 metrong lalim. 3 iba pa ang sugatan. Karga rin ng jeep ang 18 buhay na baboy na nakuha na ng may-ari. Wala pang pahayag ang mga sugatang biktima. Hulikam naman ang isang lalaki na nagnakaw ng baril sa Antipolo, Rizal. Sa CCTV sa tindahan ng sasakyan, kitang nagmamasid sa labas ang sospek. Nang mapansin na walang tao, pumasok siya sa loob at pagkatapos, kinuha niya ang iniwang baril ng gwardya na nooy nag-lunch break ayon sa pulisya. Nakunan din ang pagtakas ng sospek. Naaresto kalaunan ng sospek sa isang computer shop at na-recover ang ninakaw na baril. Aminado siya sa pagnanakaw dahil daw wala siyang trabaho. Cellphone daw talaga ang kanyang target noon. Maharap siya sa reklamong theft. Napagalaman din na may nakambinbin na kasong frustrated homicide laban sa lalaki. Wala siyang pahayag kaugnay nito. Buong biyaheng binuntutan ng 2 Chinese Coast Guard vessel ang barko ng Atin Ito Coalition na papunta po sa Pag-asa Island. Ngayong araw kasi isasagawa ang ikalawang Sea Concert for Peace and Solidarity. Update po tayo sa Ulat on the Spot ni Bam Alegre. Bam? Connie, good morning mula rito sa West Philippine Sea. Ilang oras na lang ay inaasahang malapit na tayo makarating sa Pag-asa Island. Itong ating sinasakyan na private training ship na MV Kapitan Felix Oca para sa isang civil mission. Magsasagawa ang agad doon ng Sea Concert for Peace and Solidarity. Ang Atin Ito Coalition pagdating sa Pag-asa Island. Tinatayang 1:00 ng hapon magsisimula ang programa. Halos buong biyahe nakabuntot ang 2 China Coast Guard vessel sa ating barko. May escort din naman tayo. 2 barko mula sa Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Kaninang umaga, umusad ang BFP Melchora Aquino na una patungong Pag-asa Island para magsilbing advance scout. Sinundan ito ng isang China Coast Guard vessel. Kaya sa mga oras na ito, isang CCG vessel na lang ang nasasagap ng radar ng ating training ship. Connie, sa mga oras na ito, nagsisimula na rin paghandaan ng Atin Ito Coalition, yung stage setup para nga rito sa isasagawang concert. Dito mismo yan sa barko habang nandito tayo sa may Pag-asa Island. At ang isa nga lang tinitignan ay yung panahon dahil nagsimula na rin itong
humangin, naging makulimlim na rin ang mga ulap at umaambon na rin ngayon. Live mula rito sa West Philippine Sea, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bam Alegre. Sumakibilang buhay sa edad na 72 ang isa sa mga haligi ng original Filipino music na si Freddy Aguilar. Kinumpirma yan ng dating partner niya na si Josephine Quiepo sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon. Multiple organ failure ang sinabing cause of death ng OPM icon. Tinitingala ng marami ang mga awit dahil sa kanyang talento. Marami siyang pinasikat na kanta gaya ng Bulag, Pipi at Bingi, Magdalena at Ipaglalaban Ko. Isa sa mga pinakatumatak sa masa ang kantang Anak. Nakabenta ito ng mahigit 30 milyong kopya sa buong mundo at isinalin sa 27 lengguwahe. Inilibing na si Ka Freddy kahapon sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa mga tradisyon bilang isang converted Muslim. Not guilty plea ang inihain ng SUV driver sa Pasay Regional Trial Court sa kasong kaugnay sa disgrasya sa NAIA Terminal 1 noong May 4. Yan ang kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Matapos ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa Pasay RTC, ni-refer ang kaso sa Philippine Mediation Center para makapag-usap ang dalawang kampo. Para sa mga pamilya ng dalawang nasawing tao, wala nang atrasan sa kaso kahit paulit-ulit daw humingi ng tawad ang driver. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang SUV driver. Nilinaw ng MMDA na kapag ipinatupad na ang odd-even scheme sa EDSA, hindi na iiral doon ang number coding scheme. Patuloy naman ang iba pang paghahanda para sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation, tulad po ng libreng toll sa Skyway at no contact apprehension policy. Balitang hatid ni Joseph Moro. Napakamot ng ulo ang maraming motorista na simula sa June 16 sasabay sa umiiral ngayong number coding scheme ang ipatutupad na odd-even scheme ng MMDA. Ipatutupad ito habang ginagawa ang EDSA rebuild, pero paglilinaw ng MMDA ang odd-even scheme ay sa EDSA lamang at ang number coding scheme ay sa ibang kalye ng Metro Manila. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. I-replace ng odd-even yung existing na number coding scheme sa EDSA. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas, pupunta ka sa kabilang side, tatawid ka ng EDSA. Hindi yun violation. Kaya mga may plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal sa ibang daan tuwing Huwebes sa ilalim ng number coding scheme. Sa odd-even scheme, Lunes, Miyerkules at Biyernes sila bawal sa EDSA. Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Naglabas na rin ng MMDA ng rerouting scheme para sa mga mapipilitang umiwas ng EDSA kasama halimbawa ang mga entry at exit points papunta sa Skyway. Pinaplansya naman ng DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano gagawing libre ang toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno ng ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Tuloy-tuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway sa ilalim ng NCAP o no contact apprehension policy. Sumusunod na sa kanilang lane ang mga motorista kaya umaasa ang MMDA na makatutulong ang NCAP sa pagbawas ng trapiko. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan ng motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Iba't iba ang multa depende sa paglabag. Kung mangangahas na lumabas sa linya at makukuha ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. 100 pesos kung nakatsinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para sa mas mabilis na pag-abiso sa mga mahuhuling motorista. Inaayos na rin gawing option ang pagbabayad ng multa gamit ang mobile wallets.
Nagbabala naman ang MMDA na hindi sa kanila galing kaya huwag gamitin ang isa umanong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Kasama naman sa ipinangakong aayusin ng MMDA lalo na sa papalapit na EDSA rehabilitation ang mga bangketa. Inabutan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force ang bangketa sa Pasay na kung hindi tinambakan ng mga basura, tinayuan ng tindahan, lotohan at lutuan. May basketball board at ring pa. May bahagi rin ng bangketa na pinarerentahan ayon sa MMDA. Pero ang mga nahuhuli di na raw kagaya dati na nagiging mas palaban. Meron tayong mga ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Pinasadahan din ng bantay sa Gabal Operations ang Arellano Street sa Maynila, pati Sobel Rojas, Tejeron at Pedro Hill. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman tayo sa Visayas at Mindanao. Hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang 4 na magkakaanak sa pag-atake ng mga armadong lalaki sa kanilang sitio sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Cecil, ano ang nangyari? Connie, isang minivan daw ang dumating nitong Lunes ng hapon, sakay ang 6 na lalaki na may matataas na kalibre ng baril. Pinagbabaril nila ang mga biktima sa kani-kanilang mga bahay sa Sitio 14 sa Barangay Ladia. Ayon sa mga pulis, kabilang sa mga nasawi ang isang batang babaeng 10 taong gulang. 3 iba pang kaanak nila ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Batay sa investigasyon, wala umanong natatanggap na death threats ang mga biktima. Pinaghahanap pa ang mga salarit. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang mga naulila. Sa Putotan, Iloilo, natangayan ng mahigit 100,000 pisong cash ang isang negosyante sa kanyang tindahan ng itlog. Kwento ng egg dealer, nagpanggap umanong customer ang suspect na bumili ng 8 tray ng itlog nitong Lunes. Tila nililihis daw talaga ng suspect ang kanilang atensyon hanggang sa nakuha niya ang bag na naglalaman din ng ilang dokumento at ID. Kahirapan ang pagtukoy sa suspect dahil sa kawalan ng CCTV camera sa lugar. Naimbestigahan na ang nakuhang plate number ng isang motorsiklo. May nang-ararong SUV sa Antipolo City. Tinamaan po ang isang tindahan at 3 babae. Ang paliwanag ng driver sa balitang hatid ni EJ Gomez. Mayroon tayong disgrasya dito. Nararo yung ating kupon. Nangyari yan sa Marigold Street, Barangay San Luis, Antipolo City, mag-aalas 11 ng umaga nitong Lunes. Isang pulang SUV ang nang-araro umano sa isang tindahan at ilang taong nakatambay doon. 3 biktima po ang nahagip ng sasakyan. May duguan, may nabali ang mga paa. Yung isa nga, sa palagay ko talaga bali kasi hirap siya, di na siya makatayo talaga, sobra. Pawang mga babae ang mga biktima na edad 56, 51 at 49. Isa sa mga biktima nadali ang parehong binti. Sa gilid ng SUV, isa pang biktima ang napuruhan naman sa kanyang mga paa. Ang unang biktima po na tamo niyang mga sugat ay mayroon siyang laceration sa noo, may gasgas sa balikat, may sa binti at saka sa paa. Yung pangalawang biktima po natin ay ang natamo niyang sugat ay sa magkabilang paa. Ang gusto ng doktor ay puputulin. Ang kaso lang po, hindi pumayag yung pamilya, kaya kinabitan ng po ng bakal. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog daw habang nagmamaneho ang 39 anyos na SUV driver. Galing daw siyang ospital at nagbantay sa kanyang asawang nakakonfine. Sabi niya, sobrang pagod, puyat, nawalan siya ng kontrol sa manubela at nakatulog. Doon po humantok na nasagasaan niya yung tindahan sa kalsada. Tuloy-tuloy doon sa mga taong, 3 katao na nagkukwentuhan sa kalsada. Sumuko daw sa otoridad ang driver at nakalaya rin matapos makipag-areglo sa mga kaanak ng kanyang nabangga. Nangako siyang sasagutin ang nasirang tindahan, gayon din ang pagpapagamot sa mga biktima. Aminado naman siya na siya ay nakatulog at kaya hindi naman na siya nagtangka tumakas. Pansamantala po siyang natitin sa ating himpilan at nagkaroon naman po sila ng amicable settlement.
Isa sa mga biktima ang nakalabas na raw ng ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalala ng ilang kaibigan at nakatrabaho niya ang pumanaw na Filipino music icon na si Freddy Aguilar. Si Apo Hiking Society member Jim Paredes, pinasalamatan si Ka Freddy para sa kanyang mga awitin. Gayon din ang kapwa nila mga awit na si Bayang Barrios. Si Cookie Chua tinawag na haligi ng OPM si Ka Freddy. Si dating Senador Manny Pacquiao naman kabilang daw sa milyon-milyong na antig sa awiting anak. Nag-post din ng tribute para sa OPM icon ang GMA Music Group. March 2018 nang gawaran ng Senado si Freddy ng pagkilalang Lifetime Outstanding Contributions to Philippine Arts and Culture. Nangunguna ngayon ang National Capital Region sa medal tally sa Palarong Pambansa 2025. Batay sa inilabas na pagkatala ng Department of Education as of 7 p.m. kahapon, may 51 medalya na ang NCR, 27 ang gold, 16 ang silver at 8 ang bronze medal. Sunod naman ang Calabarzon na may 17 ng gold medal, 21 silver at 8 bronze. May 9 na gold medal naman ang Northern Mindanao, 10 silver at 11 bronze. 8 gold medal naman ang nakuha ng Caraga Region, 3 silver medal at 8 ring bronze. May 7 gold naman ang Western Visayas, 15 silver at 9 na bronze. Ika-6 naman sa listahan ng Central Visayas, kasunod ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region at Davao Region. Hanggang May 30 po, Biyernes, ang Palarong Pambansa. Arestado sa Maynila ang isa sa 4 na akusado sa pagpatay sa isang pulis noong 2015. Todo tanggi siya sa krimen nang makaharap niya ang misis ng biktima. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Okay na nanakit eh. Mas masakit yung ginawa mo sa akin! Wala akong alam sa kanya. Wala! Siguraduhin mong wala! Wala talaga. Hindi na napigilan ng kaanak ni PO3 Ronald Leonardo ang galit sa lalaking ito na wanted sa pagpatay sa pulis noong June 19, 2015 o halos 10 taon na ang nakalilipas. Nitong Sabado nang mahuli ng mga otoridad sa bisa ng arrest warrant ang akusado sa Moriones Street habang nag-aayos ng motorsiklo. Base sa investigasyon ng pulisya, 4 ang sangkot sa pagpatay kay PO3 Leonardo na kabilang sa follow-up section ng MPD na nooy tinatawag na Anti-Crime Unit. Tinatrabaho raw ng biktima ang grupo ng mga akusado na sangkot sa serye ng holdapan noon sa Maynila. Pero inunahan umano siya ng mga ito. Inabangan daw ang pulis sa kanto ng Barangay 123 kung saan siya binaril. Binaril po siya sa dibdib. Pero po, base po dun sa research namin and investigation, nakalaban po siya. Pero po sa kasamang palad, talaga pong fatal po yung tama niya. Bukod po sa pang-hold up, involved din po sila sa drugs at ganoon din po masasabi po natin sa mga nakawan, sa theft and robbery. Sabi ng MPD, una nang nahuli noong 2017 ang 2 sa 4 na akusado, kabilang ang isa sa 2 gunman. Nagpapasalamat naman sa MPD ang kaanak ng biktima at nananawagan sa sino mang nakakakilala sa panghuling akusado na sinasabing leader din ng grupo na magbigay ng impormasyon. Alias Michael Flores po siya. Ito po yung picture sa phone ko po. Ito po. Itinanggi naman ang kahuhuli lang na akusado na sangkot siya sa krimen. Pero itinuro niya kung sino ang utak umano sa pagpatay. Wala po akong alam dyan. Wala akong alam dyan, te. Mananatili sa kustodiya ng Moriones Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ipinagdiriwang po ngayong araw ang National Flag Day o ang Araw ng Pambansang Watawat. Kaninang umaga, nagsagawa ng stop and salute at flag racing sa Rizal Park sa Maynila. Pinangunahan po yan ng National Parks Development Committee, Salute to a Clean Flag Movement at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay niyan, nagsagawa rin po ng flag racing ceremony ang mahigit 1,000 mga pribadong gusali at establishmento sa bansa ayon sa Salute to a Clean Flag Movement. Layo ng pagdiriwang na maipaalala sa bawat Pilipino ang responsibilidad sa bayan at ang pagmamahal sa watawat ng Pilipinas.
It's that time of the year na naman para sa kakaibang karera sa England, United Kingdom. Imbes na say cheese, hiyawan may kunting aray ang eksena sa taunang cheese rolling contest. Ang mga kalahok kasi nagpagulong-gulong sa burol at nagpaunahan sa pagkuha ng pinagulong na cheese wheel. Unahan din makarating sa dulo para maiuwi ang premyo na ano pa, edi keso rin. Dahil sa nature ng palaro, hindi na iwasan na may ilang nasugatan. Kaagad din naman silang tinulungan at tradisyon ang cheese rolling contest 19th century pa nang unang isinagawa. Wow na wow! Formal nang itinalaga si Pope Leo XIV bilang Bishop of Rome. Idinaos po ang seremonya at misa sa Basilica of St. John Lateran, ang katedral o home church ng Rome Diocese. Ang pagiging Bishop of Rome ay kabilang sa mga titulo at tungkulin ng Santo Papa. Pagkatapos po magmisa, bumisita rin si Pope Leo sa Basilica of St. Mary Major para ipagdasal ang yumaong si Pope Francis. Nitong nakaraang linggo lamang idinaos si Pope Leo ang una niyang general audience sa Vatican City. Kabilang sa mga present doon ang ilang miyembro ng Couples for Christ Global Mission Foundation Incorporated bilang bahagi ng kauna-unahan nilang conference sa labas ng Pilipinas. Sumentro po sa pag-asa at panawagan para sa kapayapaan ang mensahe ni Pope Leo XIV sa una niyang general audience. Humarap sa korte ngayong umaga si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kaso niyang qualified human trafficking. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng abogado ni Guo na si Attorney Nicole Hamilla na posibleng magpresenta ang depensa ngayong araw. Ang kasong qualified human trafficking ay kaugnay sa umano'y koneksyon ni Guo sa ni-raid na pogo sa kanyang bayan noong March 2024. Bukod sa qualified human trafficking, may kasong graft din si Guo sa Valenzuela Regional Trial Court. Itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang sinasabi ng DOJ na mayroon siyang hanggang 3 passport. Nauna nang sinabi ng DOJ na pinakakansela na nito ang mga pasaporte ni Roque na nahaharap sa kasong qualified human trafficking. Yan ang balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong 1 taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque nang hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng naiyak si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa tawi-tawi dumaan yan. Tapos sir, saan siya nagpunta? Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong 1 taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng ni-raid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
O sa mga nagja-job hunting dyan para sa abroad, may mahigit pong 800 job orders ang bansang Austria para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga inaalok na trabaho ay mula sa mga sektor ng architecture, construction, manufacturing, healthcare and wellness, household service, culinary at hospitality. Ang minimum wage at benepisyo na makukuha ng mga Pinoy worker ay kagaya rin daw sa natatanggap ng mga lokal sa Austria. Paalala ng DMW sa mga lehitimong recruitment agency lang mag-apply na makikita sa listahan ng DMW website. Kapag government to government ang a-applyan, diretso sa DMW mag-apply at walang sinisingil na placement fee. Pinag-aaralan na rin ng Pilipinas ang pagbuo ng government to government labor employment track sa Austria, pati sa Hungary, Italy at New Zealand. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos na sumalpok ang sinasakyang jeep sa concrete barrier sa Pagbilao, Quezon. Bumaligtad pa ang jeep matapos itong bumangga sa concrete barrier sa gitna ng highway sa barangay Silangang Malikboy. Tumila po naman ang biktima at nasagasaan ng tumaang truck. 17 iba pang sakay ng jeep ang sugatan batay sa tala ng Pagbilao MDRRMO. Wala pang pahayag ang driver ng jeep habang tinutugis pa ng pulisya ang nakasagasang truck driver. Unconditional love ang pinatunayan ng isang couple sa Mandaue City dito sa Cebu. Ang matamis na palitan ng I do ni Ayan Sanchez at Jury Brigoli nangyari sa loob ng ospital. Kwento ng kapatid ng groom, sa simbahan daw sana ang kasal noong Biyernes pero nagkaroon ng emergency. Isinugod sa ospital si bride dahil sa masamang pakiramdam dulot ng stage 4 gastric cancer. Para matuloy ang kasal as scheduled, pumayag ang pamunuan ng ospital na maging instant wedding venue ang chapel nito. Present sa seremonya ang 6 na anak ng couple na 15 taon nang nagsasama. Naroon din ang kanilang mga pamilya at entourage. Instant wedding guest na rin ang hospital staff. Hiling daw ngayon ng newlyweds, syempre ang pagaling ni Ayen. Congrats, best wishes, at get well soon po. Sa iba pang balita, sinuspindi ng Department of Migrant Workers ang operasyon ng 2 agency na sangkot umano sa illegal recruitment at iba pang paglabag. Sa inspeksyon sa Malate, Maynila, nabisto ng DMW sa isang agency ang online Kabit System kung saan nakikipag-operate mga illegal recruiter sa mga lehitimong agency. Ang isa kasi sa mga nag-a-apply, maging OFW sa Saudi Arabia, ni-recruit lamang sa pamamagitan ng Facebook tsaka ni-refer sa naturang agency. Bibigyan daw siya ng tulong at training ng DMW. Napag-alaman din na hindi rehistrado sa DMW ang accommodation ng naturang agency para sa mga OFW na paalis na. Ang ikalawang agency na sinuspindi ng DMW, in person naman ang Kabit System. Hindi raw registered ang isa sa mga empleyado, kaya itinuturing siyang illegal recruiter. Git naman ang empleyado, sumasailalim pa lamang siya sa training. Sasampahan ng DMW ng kaukulang reklamo ang nahuling unregistered recruiter. Wala pang pahayag ang mga suspendidong recruitment agency. Wala ring boss na humarap noong nag-inspeksyon ang DMW. Nanawagan ng ilang grupo ng kabataan sa Commission on Elections na tuluyan ng alisin sa party list system ang Duterte Youth Party List. Kabilang dyan ang Kabataan Tayo, ang Pag-asa at Anak Bayan na nagtipon sa harap ng COMELEC kahapon. Nagsumiti rin sila ng sulat bilang panawagan na protektahan ang integridad ng eleksyon. Wala pang pahayag dito ang Duterte Youth. Ang Duterte Youth ang pangalawa sa mga party list na may pinakamaraming boto na nakuha nitong eleksyon 2025. Pero sinuspindi muna ng COMELEC ang kanilang proklamasyon dahil sa nakabimbing kaso na may kaugnayan sa kakulangan umano sa requirement ng registration ng kanilang grupo. Dati nang kunestyon ng Duterte Youth Party List ang desisyon dahil 2019 pa nila ang nasabing kaso. Ipinakilala na ang fresh set of voices na makikipaggaling laban sa galing sa The Clash 2025. Mula Luzon,
Visayas, Mindanao at NCR. Clash Nation! Sila ang sandosenang new clashers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Handa na silang magpasiklab at makipagbanggaan sa nagbabalik na Clash Arena. Isa kaya sa kanila ang magwawagi o manggagaling sa Clash backers from previous seasons na makikilala na natin soon. Stay tuned lang mga mare at pare dahil magsisimula na ang tagisan this June 8. Update po muna tayo sa na-monitor na low-pressure area malapit sa Philippine Area of Responsibility. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din Ma'am Connie at sa lahat ng ating mga kababayan. Ano ho ang update natin sa LPA na na-monitor sa West Philippine Sea, ma'am? Well, sa ngayon yung trough po niya or yung extension nito nakaka-apekto pa rin sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkukos pa rin ito ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Occidental Mindoro, maging sa Oriental Mindoro at Romblon. Pero ini-expect natin papaalis o papalayo naman na itong LPA na ito lalo sa ating area of responsibility. So in the coming days, improving weather nang in-expect natin sa majority ng mga nabanggit nating lugar. At hanggang kailan po inaasahang may epekto itong LPA? Sabi nyo nga in the coming days, no? Pero mga ilang araw. Ito hubang weekend, magiging maulan pa rin? Yes, dito naman po sa northern section ng Luzon, particular sa Ilocos Region, Zambales, maging sa Bataan, possible pa rin ho ang ulan bukas dahil naman sa inaasahan nating southwesterly wind flow. Okay. Ito namang LPA o trough ng low pressure area, possible na ang epekto nito hanggang today na lang. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Update naman po tayo sa pagkakaaresto sa Timor-Leste kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, nakakulong pa ngayon sa Ministry of Interior sa Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves. Ayon po yan mismo sa kanyang kampo. Kasunod yan ang pag-aresto sa kanya mula pa kagabi at sa tinutuluyan daw niya itong bahay sa Dili na kabisera ng bansa. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, Immigration Police ang kumuha kay Teves pati sa kanyang abogado roon. Ayon pa kay Topacio, na manhandle pa umano ng mga pulis ang abogado ni Teves. Sa ngayon, ayon kay Topacio, may abogado naman si Teves sa loob ng compound ng Ministry of Interior. Si Teves ay naharap sa multiple counts of murder sa Pilipinas matapos madawit bilang mastermind umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa sa tahanan nito sa Pamplona, Negros Oriental noong March 2023. Sa isang press statement naman po ay sinabi ng DOJ na handa itong iuwi sa Pilipinas si Teves. Hinihintay raw ng DOJ ang hakbang ng Timor-Leste kung ide-deport ba si Teves bilang undocumented foreigner o i-extradite. Wala daw legal document na natatanggap sa ngayon ang Pilipinas tungkol dito. At nakikipag-ugnayan po naman daw ang DOJ ng patuloy dito sa Timor-Leste. Sa isa naman pong FB post, Connie, ay sinabi naman ng kanyang anak na si Axel na kidnapping umano ang nangyari sa kanyang ama dahil wala umanong napakitang dokumento ang immigration police kung bakit siya kinukuha mula doon sa kanyang tahanan at iginiit din po ng kanyang anak na si Axel na legal ang pananatili sa Timor-Leste nitong si Teves dahil nalabanan daw niya sa korte yung kanyang extradition case. Mula dito sa DOJ, yan muna ang pinakahuling ulat, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Samantala, nais daw ni Pangulong Bongbong Marcos na magtakda ng floor price sa palay para hindi malugi ang mga magsasaka. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, kaalis-alis lamang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa NFA o National Food Authority warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan, no? Kung saan nga niya binisita yung dalawang warehouse dito. At dito rin ay pinakinggan ng Pangulo ang hinaing ng ilang mga magsasaka. At kabilang nga dito yung pakiusap nila na bilhin sana pati yung kanilang basang palay kasi sa ngayon ay tuyong palay lamang ang binibili
ng National Food Authority. Pinangako ng Pangulo na tuloy-tuloy ang gagawing improvement sa mga pasilidad para mapagbigyan ang hiling ng mga magsasaka na mabili na ang kanilang basang palay ng NFA para kumita ang mga magsasaka. Gaya nga ng sinabi ko, ngayon kasi sila pa yung nagbibilad. Hiling ng mga magsasaka bilhin ng 28 pesos per kilo ang tuyong palay na dating 24 pesos. No? 18 to 19 pesos naman yung basang palay. Bagay na pag-aaralan daw ng DA. At sinabi rin ng Pangulo na nais nilang mag-set ng floor price para hindi mabarat at malugi ang mga magsasaka. Pero binabalanse pa raw yung presyo ng pagbili sa mga magsasaka at yung presyo rin ng pagbebenta sa merkado. Nangako ang Pangulo na pararamihin pa nga ang mga equipment ngayong taon gaya ng pagbili ng mga dryer at mga rice mill. Pinangako din ng Pangulo na may iwan sa mga magsasaka ang kita, hindi sa trader para sila ay kumita. At next year, palalawakin pa raw yung mabibigyan o kumbaga makaka-access sa 20 pesos na bigas kung sa ngayon ay nasa Visayas lang at sa ilang bahagi ng Mindanao. By next year daw target na maibenta ng 20 pesos ang bigas sa buong bansa sa mga Kadiwa stores. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.